may pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay bakit may mga bulag, mga ginigiliw. No? Bakit nga ba may mga bulag, mga ginigiliw? Ito ay nangyari po, ang kwento na ito, mga ginigiliw, na kung saan pinagaling po ng ating Panginoong Hesukristo ang isang bulag. Wala siyang nakikita, mga ginigiliw. Mula pa nang siya ay ipinanganak na po siyang bulag, mga ginigiliw. Kaya't ito po ang katanungan ng kanyang mga lagad, mga ginigiliw. Tinatanong po nila sa ating Panginoong Hesukristo kung sino ang may kasalanan. Yung bulag ba o ang kanyang mga magulang, mga ginigiliw. Ang sabi po ng ating Panginoon, mga ginigiliw, no? Ito po ay matatagpuan po natin sa Juan 9. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga lagad, Rabbi, sino po ba, sabi na po nila, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sabi po nila. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito ang kasagutan ng ating Panginoong Hesukristo. May mga bulag, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil siya ay nagkasala o ang kanyang mga magulang, kundi, sabi niya, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. To glorify God, sabi niya po, mga ginigiliw, upang makita po natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, mga ginigiliw. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kung bakit may mga bulag, upang makita po natin na ang may kakayanan lamang na magpagaling sa mga bulag na ito, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang, hindi dahil ang taong ito na bulag ay nagkasala, mga ginigiliw, kundi para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Glorifying the name of the Lord, mga ginigiliw, na makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos, ng kakayanan lamang na magpagaling ng mga bulag na ito, ng mga pipi na ito, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, mga ginigiliw, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun ang kadahilanan. Pero may mga, alam nyo mga ginigiliw, no? May mga bulag din, no? Pastor, bakit sa kapanahunan natin ngayon, bakit may mga bulag pa rin, mga ginigiliw? Alam nyo kung minsan, no? Kung bakit may mga bulag, dahil ang tao ay sobrang mapanghusga sa kanilang kapwa. Sobrang mapanghusga ang tao sa kanilang kapwa, kaya ang nagiging bunga nito, mga ginigiliw, no? What your mouth profess, your body will receive. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kaya kung sinusumpa natin, masyado nating hinusgaan ang isang tao dahil siya ay may kapansanan, mga ginigiliw, ay bulag-bulag, sinasabi natin, bulag yon, one eye, black eye, kung ano-anong pinagsasabi na natin sa kapwa natin, mga ginigiliw, masyado na natin silang minaliit, masyado natin silang sinumpa. So, what your mouth profess, your body will receive. Sabi niya po, biblical po ito. Kaya kung masyado po nating hinusgahan, minaliit ang kapwa natin, mga ginigiliw, you expect that kung hindi man mangyayari yan, mga ginigiliw, sa buhay natin, ang magiging supling natin, ang magiging anak natin,
mangyayari po ito. Baka magkakaroon din po tayo ng mga anak na bulag. Kasi yun ang sinasabi natin, dinedeklara natin sa kapwa natin na nilikha ng Diyos na kaparehas natin, mga ginigiliw, di ba? Oo, masyado nating minaliit yung nilikha ng Diyos na kapwa natin. No, bulag, di ba? Ganun ang sinasabi natin. Kaya yung pagsumpa natin sa kapwa natin, mga ginigiliw, kung ano yung sumpa na ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang sumpa na mararanasan ng pamilya mo. Kung hindi man ito mangyayari sa iyo, mga ginigiliw, ito ay mangyayari sa iyong mga anak, mga ginigiliw. Kaya yun ang nagiging bunga ng masyadong pagmamaliit po natin sa ating kapwa. 'Di ba? Yung masyado nating idinadown yung kanilang pagkatao, mga ginigiliw. Kaya ganun, no? Kaya nga sinasabi ko, what your mouth profess, your body will receive. No? Ganun ang mangyayari kapag masyado po nating inabuso, minaliit, minaltrato, 'di ba? Ibinaba ang kapwa natin na nilikha ng Diyos, mga ginigiliw. 'Di ba? Kaya what your mouth profess, your body will receive. Kung sinumpa mo yung kapwa mo, kung ano yung pagsumpa na ginawa mo sa kapwa mo, ganon din ang tatanggapin mo, mga ginigiliw. 'Di ba? Opo. Ganon po, mga ginigiliw. Pero sa kaso na ito, mga ginigiliw, na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo ang bulag na ito, na tinatanong ng kanyang mga alagad kung sino ba ang nagkasala, ang kanyang mga magulang ba, meron bang kaugnayan ng kanyang magulang, kung bakit ang kanilang anak ay nagiging bulag. Opo, sa tagpo na ito, mga ginigiliw, no? Hindi po ganon, dahil walang naging kasalanan ang anak na ito. Nangyari ito, naging bulag ang taong ito upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, upang makita po natin ang kalwalhatian, ang kapangyarihan ng Diyos na ang kakayanan lamang na magpagaling ng isang bulag ay walang iba kundi ang Diyos, sapagkat siyang lumikha ng lahat ng tao. Siyang lumikha ng lahat, mga ginigiliw. Kaya alam nyo kung ano pang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Binuhay niya yung isang nabubulok na tao. Diba? Binuhay niya yung isang nabubulok na tao. Ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ang buhay. Siya ang pinagmumulan ng buhay. He is the life. Kaya yun ang sinabi niya sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, sabi niya, at ako ang tamang daan, mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating masumpungan ang katotohanan, ang buhay, ang tamang daan, mga ginigiliw, lumapit po tayo sa ating Panginoon. At ang isang paraan upang magkaroon po tayo ng relasyon at paglapit sa Panginoon, mga ginigiliw, ay walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. It's only the Word of God. Salita lamang ng Panginoon, mga ginigiliw, no, upang magkaroon po na tayo ng tamang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon, mga ginigiliw. So, yun po, mga ginigiliw, ang kadahilanan, no, na kung bakit may bulag nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang, kundi upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Pero, sa panahon natin ngayon, mga ginigiliw, may mga bulag. May mga bulag. Masakit po ito na katotohanan, mga ginigiliw. May mga bulag dahil kung minsan yung mga magulang natin, masyado silang mapanghusga, masyado nilang minamaliit yung kapwa natin. Kaya, what your mouth
profess, your body will receive. Kaya kung sinumpa mo yung kapwa mo na nilikha ng Diyos, kung ano yung sumpa na ibinigay mo sa kapwa mo, ganun din ang sumpa na tatanggapin mo. Kung hindi ikaw ang tatanggap ng sumpa na yon, marahil ang pamilya mo ang tatanggap ng sumpa na yon, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired muli sa atin, sa salita na ito ng Panginoon. At ano ba yung mga lesson na napulot natin sa umagang ito, mga ginigiliw? No, na ibigay po natin ang lahat na ang Diyos lamang ang nakakagawa ng kagalingan, no? Ng mga sakit, mga bulag, mga pipi, mga ginigiliw. Siya lamang ang may kakayanan na magpagaling ng mga kapansanan na ito, mga ginigiliw. And at the same time, ang isang aral dito, huwag po nating masyadong maliitin ang kapwa natin na nilikha ng Diyos na kaparehas natin. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang kapansanan, sila man, pilay man sila, bulag man sila, pipi man sila, ano man ang kanilang estado sa buhay, huwag natin silang husgahan, huwag natin silang maliitin, huwag natin silang sumpain, sapagkat kung ano yung sumpa na ibinigay mo sa iyong kapwa, yun din ang sumpa, the curse, na tatanggapin natin. Kaya what your mouth profess, your body will receive. Magandang umaga po. I hope you are being inspired and encouraged sa salita na ito ng Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.